my beloved Boss Mike Cervera. Ang kwentong aking isasalaysay ay hango sa kilabot.com. Ito ang isa sa mga kwentong nagustuhan ko doon. Bago ang lahat, nais po namin kayong anyayahan na mag-send po kayo ng inyong mga kwentong kababalaghan upang ma-feature sa aming channel. And also please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aming mga ilalabas na kwento. Ang storyang ito ay pinamagatang Pare, pakapi ka naman. Isinulat ito ni Jose Paulo. Unang taon ko sa kolehiyo na magkakilala kami ni na Jason, Mon at Joey. Agad na nabuo ang isang barkadahan. At ang dahilan ng madaling pagkakasundo namin ay ang pagkahilig naming lahat sa kape. Sa tingin ko nga, natikman na namin ang lahat ng kape sa lahat ng kilalang coffee shop sa buong Metro Manila. Minsan pa nga, nag-road trip pa kami para na maghanap at makatikim ng pinakamasarap na kape. Si Mon nga umorder pa sa internet ng kape mula sa Puerto Rico. Pero para sa akin, walang tatalo sa kape ng Starbucks coffee. Paboritong tambayan naming apat ang Starbucks coffee sa Vito Cruz Street. Hindi kumpleto ang buong linggo namin na hindi magkakape doon. Kadalasan, doon na kami inuumaga kapag gumagawa ng assignment at term papers. Bukod pa sa maganda ang lugar na iyon para makakita at makakadaupang palad ang mga kolehiyala ng De La Salle University. May araw na nandilibre ang bawat isa sa amin ng kape. Pero sa aming apat, si Joey ang walang gasto sa anuman. Paano ay lagi siyang nalilibre. Kahit nga sa anumang gimmick ng barkada ay libre din siya sa lahat ng gastusin. Sabihin na lang nating walang kakayanan si Joey kagaya ng kakayahan namin ni na Jason at Mon. Scholar siya. Ang eskwelahan ang nagpapaaral sa kanya. Ang baon niya ay nagmumula sa kinikita ng kanyang ina sa pagmamanicure at pagpipedicure. Noong nakaraang buwan nga, napilitan si Joey na ibenta ang kanyang cellphone para lang may pambaon siya sa eskwelahan dahil ilang linggong nahinto sa pagtatrabaho ang nanay niya dahil sa pagkakasakit. Ang tatay niya ay nasa Kuwait at 3 taon nang hindi umuuwi at nagpapadala na lang ng pera sa kanila. Kaya sa tuwing may lakad ang barkada, kadalasan ay sinasagot na namin ni na Jason at Mon si Joey. Bilang ganti, si Joey ang gumagawa ng reports at term papers namin. Siya rin kasi ang pinakamatalino sa grupo. Minsan, noong huling beses na tumambay kami sa Starbucks ay biniro siya ni Jason. Pare, pakapi ka naman. Kailan mo ba kami pakakapihin? Madalas namin biruin si Joey ng ganon. Pero biro lang yon dahil alam ng lahat na mahalaga ang bawat sentimo sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang sinagot noon ni Joey kay Jason. Maghintay ka lang pare, magpapakapi rin ako. Sabi niya. Napansin ko ang matamlay ng ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Uy Joey, joke lang yun ha. Biglang bawi ni Jason. Dati kasi, ngiti-ngiti lang si Joey kapag kinakantsawan siya ng ganon. Pero sa pagkakataong iyon ay sumagot siya. Nang araw na iyon, may napansin akong kakaiba kay Joey. Siya ang pinakatahimik sa aming apat pero kakaiba ang pagiging tahimik niya ng araw na iyon. Hindi ko naman siya nagawang tanungin kung may problema ba siya o dinaramdam. Inatake ako ng hiya. Kinabukasan ay naging excited kaming tatlo dahil nakatanggap kami ng isang text message mula kay Joey. Ayon sa text message, magpapakapi raw siya ng araw na yun. Man, kahit ako nagulat.
Saan kaya nakakuha ng pera ang mukong na yun? Tanong ni Jason nang mag-usap-usap kami sa unang klase namin at hinihintay ang pagdating ni Joey. Ikaw naman kasi, kinantsawan mo pa siya kahapon. Sabi ko, baka na-pressure tuloy. Ang ipinagtataka ko, paano siya nakapag-text samantalang binenta niya ang cellphone niya? Tanong naman ni Mon. Baka naki-insert siya ng SIM, sagot ni Jason. O baka naman nagpadala ng pera ang tatay niya at nakabili na ulit siya ng cellphone. Kaya naman pala malakas ang loob niya kahapon na sumagot na magpapakapi rin siya. Pero ng araw na yon, hindi pumasok si Joey. Isang nakakapagtakang bagay iyon para sa aming mga kaibigan niya. Alam namin hindi siya uma-absent sa klase lalo na at may mga quiz kami sa major subjects. Kung ano-ano ang naiisip namin kung bakit umabsent si Joey. Hindi kasi talaga siya uma-absent kung wala naman mahalagang dahilan. Baka nga dumating yung tatay niya, sabi ni Mon. Siguro nga. Sagot ko kahit hindi ako mapalagay ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung bakit parang nag-aalala ako. Tinangka ko siyang tawagan sa kanyang cellphone pero hindi ko naman siya makontak. Kinahapunan ng araw na yon, pagkatapos ng huling klase namin ay nagpunta kami sa bahay ni na Joey sa Blumentritt. Laking gulat namin nang madatna namin ang bahay nila na nagliliwanag sa maraming ilaw. Marami ding tao roon. Sa katawan ng isang puno ay may nakasabit na itim na tela. Nakasulat doon ang buong pangalan ni Joey. Nakakabingi katahimikan ng umiral sa pagitan naming magbabarkada. Walang nakapagsalita sa amin sa loob ng napakahabang sandali. Ni walang gustong bumaba ng kotse. Baka nagkamali tayo ng bahay. Halos pabulong na sabi ni Jason na gusto pang dayain ang sarili kahit malinaw nang nakapaskil ang pangalan ng kaibigan namin sa itim na tela na iyon. Binasa kong muli ang pangalan sa itim na tela. Umaasa ako na senior at hindi junior ang nasa dulo ng apelidong nakasulat doon. Sana ay nagkamali lang ako ng unang basa. Napapikit ako. Pinigil ko ang mga luhang gustong pumatak mula sa aking mga mata. Malinaw na ang anak ang nakaburol at hindi ang ama. Walang sali-salita, binuksan ko ang pinto sa gilid ko at bumaba ng kotse. Sumunod sa akin sina Jason at Mon. Sa loob ng bahay ay nadatna namin ang ina ni Joey. Umiiyak siya. Nagpakamatay daw si Joey. Nalaman namin mula sa iniwan niyang suicide note na bagsak siya sa 2 subjects at mawawalan na ng scholarship. Ilang minutong pilit kong inabsorb ang mga pangyayari. May pagkakataong gusto kong buhusan ng malamig na tubig ang sarili ko. Baka sakaling magising ako at isa lang pala itong masamang panaginip. Maya-maya, may isang matandang babae ang huminto sa tapat naming magkakaibigan. May dala siyang umuusok na kape. "Magkape muna kayo," sabi niya. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Noon namin naisip ang kahulugan ng text message na natanggap namin mula kay Joey na magpapakapi siya ng araw na iyon. Binalikan naming tatlo sa cellphone ang oras kung kailan pinadala ni Joey ang text message. Pare-parehong na-receive namin ang kanyang text message ng alas 10:15 ng umaga. Pero ang sabi ng nanay ni Joey, alas 10 ng nagdaang gabi raw natagpo ang patay si Joey sa kwarto nito. Ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.